Mainit na balita, inanunsyo na ng LTFRB ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Sa gitna yan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo habang nagpapatuloy ang gulo sa Middle East. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, Connie, halos lahat nga ng sasakyang pampubliko ang magtataas ng kanilang mga pamasahe simula sa Huwebes. Yan ang inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil nga sa mataas na presyo ng produktong petrolyo, lalo na yung diesel, gawa nga ng krisis sa gitnang silangan. Narito, Rafi, Connie, yung mga magiging taas pasahe para sa mga sumusunod. Sa mga nag-jeep, yung mga ordinaryo o tradisyonal na jeep, ay piso yan para sa mga tradisyonal na jeep at bukod pa yan dun sa 20 centavos nila kada kilometro na idadagdag. Ang magiging minimum fare sa pamasahe sa jeep ay 14 pesos na para sa unang 4 na kilometro simula nga sa Huwebes. Yun naman mga nagmo-modern jeep, mas mataas, 2 pesos ang idadagdag plus 20 centavos na kada kilometrong biyahe. Kaya bale magiging 17 pesos na yung magiging bagong minimum rate simula sa Huwebes ulit. Sa mga nagbabas naman, ito yung mga city bus sa Metro Manila, ordinary, madadagdagan ng 2 pesos yung minimum at 20 centavos kada kilometro. Yung mga nag-aircon na bus, 3 piso sa minimum at 33 centavos kada kilometro. Nauna nang inaprobahan at inanunsyo ng LTFRB yung taas pasahe sa mga provincial bus. Yung mga ordinary naman na bus ay may pisong dagdag at 30 centavos kada kilometro na dagdag. Sa ibang mga klase ng mga provincial bus per kilometer, yung magiging dagdag na singil nila, 35 hanggang 45 centavos yan. Kaya halimbawa, yung ordinary bus mula Maynila hanggang Baguio na ngayon ay 469 pesos lamang, magiging 542 pesos na yan. Ang malaki ay yung sa airport taxi na magtataas ng 40 pesos sa unang 5 kilometro. Sa mga TNVS naman, yung mga hilig mag-taxi dyan, no? TNVS o Transport Network Vehicle Service, dagdag 20 pesos yan at meron na rin na sisingilin na 15 pesos na pick-up rate. Yung sa mga P2P buses naman, 50% ng kasalukuyang pamasahe na sa kanilang mga ruta ang itataas. Ayon kay Assistant Secretary Mendoza, ang wala na lamang na mga fare hike ay yung mga motorcycle taxi, UV Express at mga regular na taxi, pero hindi yan ligtas sa taas pasahe dahil nakabinbin na rin sa LTFRB yung kanilang mga petisyon para makapagdagdag singil sila sa kanilang mga pamasahe. Dagdag pa ni Mendoza, umaasa sila na kahit papano ay makatutulong sa mga tsuper at operator ang dagdag singil sa pamasahe na ipapataw nila sa Huwebes. Narito ang pahayag ni LTFRB Chairman, Assistant Secretary Vigor Mendoza. Sinasabi natin 300 pasero sa isang araw. Okay. So kung nabigyan natin ng 2 piso na, we made it permanent, that's 600 already. Okay. Tapos meron kang 20 centavos succeeding. Okay. So kung pag lumampas ng 10 kilometro yan, halos sa dagdag 1 piso yun, di ba? Okay. So halos 3 piso na. Opo. So multiplied by 300, that's around 900 something. So ibig sabihin, it's not a small money. Rafi, Connie, natuwa naman yung mga bus operators sa Maynila dahil sa pagpayag sa fare hike ng LTFRB. Ayon kay Juliet De Jesus, tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation, ay muntikan na sila na magbawas ng 20% ng bilang ng kanilang mga bus kung hindi pinayagan ng LTFRB itong fare hike dun sa mga bus sa Metro Manila. Sa nationwide yan. Nationwide yung magiging fare hike, Rafi, Connie. Joseph, provisional lang ba itong fare hike o pansamantala lang habang mahal yung diesel at gasolina? Okay, ang sabi ni Assistant Secretary Mendoza ay magiging permanent na yan hanggang makapaglabas at makakuha ng fare matrix, yung mga PUV sa hanggang June, no? Pero ganito, oras na bumaba yung presyo ng produktong petrolyo sa world market at kumbaga masolve yung Middle East crisis, ay may mekanismo naman ang LTFRB para ibaba ulit yung pamasahe natin. So permanent for the meantime, pero kung halimbawa bumaba naman ang presyo ng produktong petrol sa world market, ay pwede naman bawiin ng LTFRB. But as things stand now, yan ang magiging pamasahe na natin sa Metro Manila at sa buong bansa, Rafi.
Pero Joseph, tama ba na may mga provision o may mga fair petitions bago pa magtaas yung mga presyo ng produktong petrolyo? Paano ma-resolve ba yun, Joseph? Yan na yun, Rafi. Yung sa mga bus, for example, no, 2004. So, 2 taong nakabinbin, pero ang dinadahilan nila before was yung inflation at saka yung pagtaas ng presyo sa kanilang mga operational cost. Kaya lang, nagkaroon tayo ng problema sa Middle East, so nakadagdag sa problema ng mga operator halimbawa ng mga bus. At ngayon ang nakitang pagkakataon ng LTFRB na payagan yung mga fair petition na yan kasi patong-patong na yung nagiging dagdag gastos ng mga PUV, operational cost, inflation, plus yung ito nga sa produktong petrolyo. So ngayon pinagbigyan, pero tama ka, yung ibang mga petitions na pending na even before pumutok itong krisis sa gitnang silangan, Rafi. At Joseph, ano naman yung reaction ng LTFRB sa ikanasang transport strike ng piston? Okay lang, basta daw wag magulo at maging marahas. At kung halimbawa natingin nila ay kulang pa, halimbawa itong grupong Manibela, no, nakausap natin itong si Marvel Buena, ay nakukulangan sila doon sa piso hanggang 2 na dagdag sa singil sa pamasahe. At tungkol naman sa piston ay kung halimbawa ayon sa LTFRB, nakukulangan pa rin sila doon sa piso na dagdag pamasahe, ay mag-file lang ng petisyon. Sa katunayan, yung mga bus companies, no, tulad nitong sila Juliet, okay sila ngayon yan, pero kung halimbawa ay madagdagan na yung problema nila dito sa Middle East na sobrang tumaas, ay hihingi daw ulit sila. So hindi naman pinagbabawalan ng LTFRB yung mga kilos protesta at kung kulang daw ay magpetisyon officially sa LTFRB para humingi ng dagdag pasahe. Pero yan muna ang itataas nila sa pansamantala starting Huwebes. Ayun na nga, Joseph, alam naman natin hindi pa tapos yung gulo sa Middle East, at posible pang tumaas yung presyo ng produktong Yun na nga. petrolyo. So, pwede pang asahan na may mga magpetisyon pa ng dagdag pasahe? Hindi din i-discount ng LTFRB na posible na pag lumala pa itong krisis sa Middle East, pwede, pero kailangan din balansehin. So, ibig sabihin, may binigay na ganito na fair increase, makakatulong na yan kahit papaano para ma-offset yung dagdag na gastos ng mga drivers dun sa gasolina nila or diesel. Pero meron din naman na iba pang ayuda. Merong mga fuel subsidy. So kung halimbawa hindi pa enough yung mga fuel subsidy, then pag-usapan kung talagang kailangan ulit itaas yung pamasahe. Kasi ang kailangan mo naman balansehin, Rafi, alam naman natin, kapag pamasahe, ay hindi lang naman pamasahe ng tao yan. Pamasahe rin yan ng mga inaangkat na mga goods. So may issue rin sa pagtaas ng inflation kung sakasakali. So but again, I think we will cross the bridge when we get there kung halimbawa ay lumala pa itong krisis sa gitnang silangan, Rafi. Ayun na nga, at ang susunod na usapin naman dito, inflation. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.